Yung lack, lalo na kung yung muscle control yung kumbaga sa fitness, sa aming mga fitness instructors, ang tawag namin dyan, Kegel. Kahit sa lalaki. Kasi yung kumbaga hindi man urethra, pero yung pinakababa kasi natin, may muscle din yan. So habang tumatanda tayo, syempre kumbaga sa goma, 'di ba? Unat ng unat ng unat. Eh di syempre parang Nababanat. oo, nababanat siya. So kailangan Kegel exercise. Ayan. Parang sa babae, i-explain ko siya. Yung para kang naiihi, tapos pipigilan mo. Ganun yun. Especially, mga naririnig ko to, yung mga tumatanda at saka yung mga bagong panganak. Pag humahatching sila, naiihi daw sila. Oo. Pero naman yung iba, di ba, yung parang ano bang tawag doon, yung sa ibang bansa, yung parang pinagkikipot nila kasi kung sumobra na sa luwag. Diba? Pero tinatahi nila yung sa ng kurang upper lip lang sa sa vagina, hindi yung sa loob. May bago na kasi ngayon dito di ba? Ano yun, Vash? Yung parang vaginal repair? Napanood ko yung kay Tony Fowler. Ganun siya, nagpasikip siya ng ng vagina niya. Di ba kasi may anak na siya? Oo. Kaya isang maluwag na daw siya sabi niya. Pero kasi parang ano lang din kasi yun parang, di ba pag sa eto makaka-relate si Papa Ben at saka si Josa. Kasi di ba yung puwet natin, kahit ilang bayo pa yan, talagang bumabalik. Oo, sumisikip talaga siya. Bumabalik kaya nga minsan kapag halimbawa gagalawin ka ulit, ang hapdi ulit masakit. Kasi parang masikip. Tsaka depende rin sa size siguro. Kasi yung papasok sa'yo, depende kung maliit, kahit pasikip yan, parang wala lang. Kung nakapasok na ba? Hindi pa pala. Yung mga gayon. Parang ramdam mo ba? Tapos oo. Pero sa utak ba natin, tabu pa rin ba yung butt sex? Hindi. It's normal. It's normal. Para sa Ikaw, akin. Ate Renel. Parang ang hirap bigkasin sa same sex, yung like si Josa. Normal lang yun, di ba? Normal lang yun. Pero sa babae? Sa babae, hindi ko alam sa iba, pero ako parang never pa. Hindi. Pero may iba kasi treat talaga. Pero kung ikaw ang tatanungin, Ate Renel, para sa'yo, ayaw mo siya? Gusto mo siyang i-try? Or curious ka pero para sa akin, parang siguro sa age ko ngayon dahil medyo may edad na tayo. Ayoko matry. Ayoko matry. Okay, sige, nire-respect namin yan. Oo, hindi lahat ng babae gusto yun. At saka beside, kasi ito na lang, explain ko lang. Sa babae kasi, pag anal sex, wala silang naramdaman. Kasi yung G-spot sa babae talaga, nandun sa kanila. Pero sa lalaki, yung nila, orgasm nila, nandun sa puwet. Kaya gustong-gusto ng mga Pero naman nasasarapan na babae. Meron din. Meron, oo. Nasasarapan babae. Hindi kasi kumbaga hindi pain lang yun ang maramdaman sa babae, pain lang kasi ang orgasm talaga nila is nandun sa vagina nila. Pero hindi nilalabasan na babae. Oy, Bash, wag kang dyan, Bash, totoo yan. Ayan mo muna natin si IC, si IC. Depende talaga sa babae. Kasi ang babae, for me kasi, napaka-emotional natin, diba? So, when it comes to sex kasi talaga, feeling ko talaga, may mga babaeng kaya, for fun lang, nothing emotional, kumaga no strings attached talaga. Pero at the same time talaga, meron ding mga babae na yung tipong feeling, pag komportable sila sa tao, lalabas at lalabas. Kumaga masarap. Kasi relax lahat eh. Kaya nga diba minsan pag nakakapanood tayo ng mga prawn, merong double. May mga DP, may mga ganon. So, parang nanahimik kayo lahat. Nandyan pa ba kayo? Dito pa. Ayan. Parang na-judge na ako dito. Kasi minsan nakukot siya yung mga same-sex marriage. Kasi nga, di ba, yung word na yan, kumbaga yung anal sex talaga, is parang taboo hanggang ngayon. So, isa sa mga dahilan kung bakit may mga ibang tao na parang, pag kunwari, ako minsan guilty ako pag nakakita ako ng gay people na parang, uy, may experience. Kaya parang yung utak ko dun kagad pumapasok. Kasi associated siya. Na hindi naman porkit gay yung tao, yun na yun, diba? May mga babae din na nag-e-enjoy talaga dun. So, hindi lang siya for gay people. Talagang for everyone talaga siya na gustong itry at nag-e-enjoy itry. Hanggat comfortable talaga kayo, mai-enjoy at mai-enjoy. Pero kumbaga, sa opinion nga din, diba? Iba't ibang opinion talaga yan. It's not for everybody, ika nga.
Ano yung parang pinaka-foreplay ninyo na para sa inyo kakaiba, pero yun yung gusto nyong ginagawa? Kinikilig si TV. Kasi sa akin, kasi yung ex ko kasi, parang very experimental yun eh. Kasi bata pa sa akin eh. Ang gusto kong ginagawa niya, yung alam mo yung, kasi may ano siya, yung paa ko, lagi niyang kinikis. Oh, foot fetish. Tapos dito sa likod natin, dito yung sa bandang likod natin, yung nakikiliti ako doon. Yung talaga yung parang gusto mong yun talaga, your thing, ika nga. Sa akin yung ano, yung simula doon sa sakong hanggang dito sa may batok. Ano pero tayo, Ben? Yung parang uubusin ko yung kiliti ng buong katawan niya, tapos papabalik ka rin ko, tapos baba uli hanggang leeg. Patakot. Mahilig pa sa padila-padila to eh. Kahit ako mahilig ako sa ganun. Hindi dila yung inaano ko, yung ano lang, ilong. Kiliti, yung parang ginaganon mo lang yung handa. Yung parang hangin na lang. Mahilig pa naman ako kumagat ng kilikili. Kagatin mo. Oo, dali. Kagatin mo, dali. Sabi ko sa iyo. Ako siguro yung dito sa batok. Kikis ka, tapos didilan ka, yun. Dito? Sa batok ko, dito. Tapos dito siya. Oo. Tapos gagapang siya, pababa. Parang pare-parehas tayo ba? Dito siya, and then gagapang siya sa pababa. Ayan. Ako sa utong. Sa nipple, yun, iniikot-ikutan tong nipple ko, tapos padahan-dahan sa may batok, patalikod, tapos pagdating sa torrid. Ganun na, diretso na. Kakagatin mo yung nipple nila. Pero ano Wait, totoo yan, totoo yan, nangyari na pala sa akin yan isang beses lang. Totoo yan. Pero malinis naman yung lalaki, syempre. Pisain. Ewan ko lang kung totoo yung kasabihan na sinasabi nilang dyan. Pag ginawa mo daw yan, hindi kayo iwan. Huwag ka maniniwala sa mga ganun. Ewan ko lang kung totoo yung sinasabi. Pag nagawa mo rin sa isang lalaki, hindi kayo iwan. Ginawa mo na ba yun, Diyosa? May ginawa ka na ba na gano'n? Oo, may ginawa na ako ng ganyan pala gano'n. Pero iniwan ka, di ba? So, nag-chat pa sa akin. Pero hanggang chat na lang ako kasi may asawa na. Hindi ako gagawa. Ikaw gagawa at pwede rin sa'yo gagawin. Kung kasi ako pag nag-play ako from sa likod ng tenga, bato, dito sa may collar. Ay, boss, wala akong collarbone. Charot. Hahanapin ko yun ng ngipin ko sa kanang dila. Ayun. Sa tingin nyo, kasi diba sa bawat tao, pwede nyo maging kategorya yung S or M kayo. Ibig sabihin, sadista ka ba o masokista ka? Yung S, ikaw yung magbibigay ng pain for pleasure. Yung M naman, ikaw yung magre-receive ng pain for pleasure. So, alin kayo dun? Ayan, umpisa ako sa M ako. Ako gusto ko naman yung nananakal, saka nananabunot. I-try na natin, Vash. Tapos nag-live din dalawa, no? Diba, anal yung vagina. Yung ay, Vash, tawagan mo mamaya, ha? Pwede akong S, pwede akong M. Depende kung saan siya mag-i-enjoy. Pag hindi nag-i-enjoy yung ka-partner kong na sex ko, hindi ka happy. Hindi ka satisfied. Both. Actually, hindi ko rin masasabi dahil minsan gusto ko yung ako yung ako yung wild o kaya ako naman minsan yung wina-wild. Oo, ganun ang gusto ko din eh. Hindi ako mapapalagay ng ako lang lagi yung mga magiging sadista.